Ang matanda at ang dagat. Ang matanda at ang dagat. Isinalin sa Filipino ni Jesus Manuel Santiago. Ang matanda at ang dagat, o mas kilala sa The Old Man and the Sea, ay ang huling malaking akda ni Ernest Hemingway na nailathala bago siya namatay. Ito ay inilathala noong 1952 at nagdala sa kanya ng maraming parangal, kabilang ang Pulitzer Prize para sa fiction noong 1953 at ang Nobel Prize in Literature noong 1954. Tunghayan natin ang buod ng akda. Sa loob ng 84 na araw, ang matandang mangingisdang si Santiago ay wala pang huling isda. Dahil sa kaganapang ito, madalas siya ay napag-iisa. Sa katunayan, mas kinilala siya sa katawagan bilang salaw, ang pinakamalalang kamalasan. Maliban dito, malas din siya sapagkat ang kaniyang kasakasamang si Manolin, kanyang sinasanay magmula pa noong 5 taong gulang, ay hindi na pinapayagan ng kanyang mga magulang upang maglayag kasama siya. Bagkus, sumama na lamang daw siya sa mga matatagumpay na mangingisda. Samantala, binibisita ng binata ang kubo ni Santiago gabi-gabi, kahit na wala itong huli. Tinutulungan niya itong hilahin ng lambat, naghahanda ng pagkain, pinag-uusapan ng tungkol sa American baseball at ang kanyang paboritong manlalarong si Joe DiMaggio. Tinura ni Santiago kay Manolin na sa mga susunod na araw, siya ay maglalayag sa malayong bahagi ng dagat, hilaga ng Cuba sa kipot ng Florida para mangisda. Tiwala siyang ang kanyang kamalasan ay malapit ng magwakas. Sa ika-85 araw, bukang liwayway pa lamang, lula na ng isang bangka ay nagtungo na si Santiago para sa kanyang 3 araw na paglalayag sa karagatan. Inihanda niya ang kanyang mga kagamitan at sa katanghalian may nahuli ang kanyang pamansing na nasisiguro niyang isang marlin. Subalit hindi niya mahila ang marlin, bagkus siya ang hinila nito dahil sa kalakihan. 2 araw at gabi ang nagdaan, ngunit hawak-hawak pa rin niya ang bingwit. Kahit na nagkasugat-sugat siya sa paghila sa isda at kahit sobrang hirap at sakit sa katawan ang natamo niya habang hinihila ang isda, ay nakaramdam pa rin siya ng habag at pagpapahalaga sa kanyang kalaban at itinuring pa niya ito bilang kapatid. Ngunit, nanindigan siyang hilahin at maiuwi ito. Kahit pagod na pagod at tila mahihibang na si Santiago, ginamit niya ang kanyang nalalabing lakas upang hilahin ang isda sa bangka para makabalik na pauwi habang iniisip ang mataas na halaga ng isda sa merkado at kung ilan ang mapapakain nito. Sa kanyang pagbabalik, inatake siya ng mga pating na mako at nagsimulang magpaikot-ikot sa bangka sa 3 araw. Malaking bahagi ng isda ang nalapa ng pating, kaya nanlumo si Santiago. Sa kabila nito, nilabanan niya ang pating, nagtiis siya ng hirap at pasakit, ngunit sa huli, napatay niya ito gamit ang kanyang salapang, na nawala niya sa pakikipaglaban. Tumulo at humalo sa tubig ang dugo mula sa nalapang bahagi ng isda na siyang nang-akit sa iba pang pating habang siya ay naglalayag muli pabalik. Dahil nga sa nawala niya ang kanyang salapang, lumikha siya ng panibagong armas sa pamamagitan ng pagtatali ng kanyang kutsilyo sa dulo ng sagwan upang mapaalis ang mga pating. 5 pating ang kanyang napatay at marami ang umalis papalayo. Ngunit patuloy ang paglapit ng mga ito at sa magdamag, naubos na lahat-lahat ng mga pating ang buong marlin. Tanging ang mga kalansay na lamang nito ang natira. Ang gulugod, buntot, at ulo. Sa wakas,
Nakabalik na siya sa Pampang bago magtakip silim. Mag-isa sa kadiliman, muli niyang tiningnan ang refleksyon ng kalansay ng Marlene mula sa ilaw kalye at umuwi na sa kanilang dampa. Nang nasa bahay na siya, agad siyang humiga sa papag at nakatulog ng mahimbing. Sa sumunod na araw, nagtipon-tipon ang mga mangingisda sa paligid ng bangka na kung saan naroon pa rin ang kalansay ng Marlene. Sinukat ng isang mangingisda ang marlin at ito'y may habang 18 pulgada, 5.5 metro, mula ulo hanggang dulo ng buntot, na sa kasalukuyan ito pa lamang ang pinakamalaking nahuli sa nayong ito. Sa katunayan, napagkamalan pa ng mga turista sa kalapit na kapiterya na ito'y isang pating. Sa kabilang dako, dahil sa narinig ni Manolin ang tungkol sa kalansay ng Marlin, lubos siyang nag-alala kay Santiago. Labis ang kanyang pag-iyak na matagpuan niya itong ligtas at nakatulog lamang sa kanyang dampa. At dito na natatapos ang paglalahad ko ng buod ng akdang Ang Matanda at ang Dagat. Salamat sa inyong